Ilalagay sa ilalim ng protective custody ng Kamara si JP Mendoza at ang kanyang pamilya. Ito ay matapos aprobahan ng House Infrastructure Committee o Infracom na nagsasagawa ng investigasyon sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Si Mendoza ay isang engineer at dating hepe ng construction section ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office. Siya ang nag-screenshot ng disappearing messages ng umano'y Viber conversation sa pagitan ng dating boss nitong si Henry Alcantara, ang dismissed DPWH Bulacan 1st District Engineer at Senator Joel Villanueva. Ayon kay Mendoza, sa kalagitnaan ng pagdinig ng House Infracom, nakatanggap siya ng mga pagbabanta. Regarding nga pala dun sa security na ina-ask ko sana, Mr. Chair. Kasi bago ako magsalita, last September 1, may nag-message na sa akin sa Viber. Ang naka-name sa Viber is Hitman. Tapos ngayon bago ako magsalita, tumatawag na naman siya. Kumbaga sana yung ina-ask ko sana na security is ASAP na po sana. Sinagot naman ni House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung bakit magkaiba ang arrangement ng security ni Mendoza at Bryce Hernandez, isang dating DPWH Bulacan 1st Assistant District Engineer. Si Hernandez ang nagdadawit kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na tumatanggap umano ng kickbacks mula sa mga contractors sa pamamagitan ni Alcantara. Nasa PNP Custodial Center na si Hernandez. Bago pa humarap sa House Infracom kahapon, pinatawan na ito ng contempt at detention order ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes, September 8 dahil sa umano'y pagsisinungaling ng tanungin sa isyu ng pagkakasino nito. Kay Engineer Hernandez po kasi, meron pong contempt order sa Senate. No? So it is something that needs to be jointly determined by both houses. No? So yung pong determination po na yon, ay siya po ay may mamalagi sa PNP Custodial Center. Siyempre si JP Mendoza po kasi siyempre naglahad po siya ng testimonya ngayon pong araw na ito. So ginagawad po natin sa kanya at sa kanya pong pamilya ito pong protective custody. Samantala, ipinahayag naman sa House Infracom ni RJ Domasig, dating project engineer sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, na pinilit lang siyang pirmahan ng Statement of Work Accomplishment ng questionabling flood control project sa Bulacan. Kabilang ito sa pinagbatayan ni Alcantara kaya lumagda naman ito sa Certificate of Completion sa mga proyekto nang hindi nagsasagawa ng sariling site inspection. Umaasa lamang umano si Alcantara sa final inspection report ng kanyang team. Isa na rito ang Ghost Flood Control Project sa Barangay PL Baliwag, Bulacan. Pinilit po ako na pirmahan tong Statement of Work Accomplishment nung hepe ko po. So bilang empleyado po nila, sumunod lang po ako sa utos nila. Sabi po nila sa akin, sila na daw po ang bahala doon sa specific project po na yun, Mr. Chair. Sino yung nababanggit niyong hepe? At that time po si Engineer JP Mendoza po, Mr. Chair. Ano ang relasyon ni Engineer Mendoza? Sino ang hepe ni Engineer Mendoza? Siya po yung construction chief namin. And who does he report to? To ano po, mabali may assistant DE pa po, si Bryce Hernandez, tapos si DE Henry na po at that time. Alright, so you are affirming that hindi nyo kasalanan, pinilit lang kayo. Yes, Mr. Chair. Ano yung kapalit kung hindi kayo papayag doon sa sinasabi nilang dapat pirmahan ninyo? Mr. Chair, kasi po may mga evaluation po kasi na ginagawa sa opisina. Possible po na babaan po yung evaluation ko or pwede po akong madestino pag di po ako sumunod. Pwede po akong madestino sa ibang lugar. Ayoko naman pong malayo sa pamilya ko, Mr. Chair. Kabilang sina Domasig, Alcantara, Mendoza at Hernandez sa 13 dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na tinukoy na liable ng Commission on Audit o COA sa 100 milyong pisong halaga ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.